Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 311. Ang magkapatid na duo ay lumabas sa pag-iisa. Nakita ko itong bloodline seed by accident, naiwan ito ng isang senior na bihasa sa axe skills. Ibinigay ito ni Yezuan kay Songju. Nang marinig ni Judge Song ang tungkol sa binhi ng bloodline, nagulat siya sa loob ng 2 segundo. Haha, salamat, bayaw. Walang masyadong iniisip, agad niyang nilunok ang binhi ng bloodline. Pagkaraan ng 1 segundo, nanlaki ang kanyang mga mata, at naglabas siya ng isang mahabang palakol na mas matangkad sa kanya. Ito ay kamangha-mangha, pakiramdam ko ay naging bahagi na ng aking katawan ng earth-shattering axe na ito. At natutunan ko ang isang mid-rank earth-rank martial skill, hinawakan ni Judge Song ang mahabang palakol at nag-practice nito. Walang pag-aalinlangan, si Yezuan ay nakipagpalitan ng isang high-rank earth-rank long axe at nagsabi, Kuya, ito ay isang high-rank na earth-rank na sandata, ang Flaming Sun Axe. Isa pa, ito ang mga high-rank na earth-rank martial skills na nakita ko, maaari mong kunin ang lahat. Ito, si Judge Song ay hindi makabalot dito. Mabuti kung ito ay isang bloodline seed lamang, ngunit ngayon ay mayroon ng isang high-grade earth-level martial art at isang high-grade earth-level artifact. Ano ang nangyari sa nakalipas na buwan? Ano lang ang nangyari? Judge Song, ito ay sa iyo. Pagkatapos ipasa ni Yezuan ang mga item kay Judge Song, naglabas siya ng iba pang mga item. Ang isang normal na high-grade earthly artifact ay nagkakahalaga lamang ng 5 DevArt crystals. Gayunpaman, ang ipinagpalit niya ay ang pinakamahusay sa high-grade earthly artifacts. Ito ang pinakamalapit sa isang celestial artifact. Ang palakol at espada ay nagkakahalaga sa kanya ng kabuuang 500 DevArt crystals. Mukhang maraming nangyari sa nakalipas na buwan, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat mamaya. Nag-aalala pa rin si Song Suijing, ngunit nang makita niyang maayos si Yezuan, gumaan ang loob niya. Huwag kang mag-alala. May mga magagandang bagay pa rin. Sabi ni Yezuan na may ngiti sa kanyang mukha. Naglabas siya ng ilan pang inner cores at sinabing, pareho kayong nakalusot sa Heavenly Core Realm, narito ang ilang inner cores ng Early Heavenly Core Realm inner cores. Ubu, pareho lang tayong nakalusot, kailangan natin ng panahon para pagsamahin ang ating paglilinang. Kung gusto nating ma-absorb ang inner cores, kailangan nating maghintay ng ilang sandali. Mabilis na sabi ni Judge Song. Hindi bale, itago mo muna. Pagdating ng panahon, kaya mo nang pinuhin mag-isa. Hinati ni Yezuan ang Zuan Beast Inner Core sa 2 bahagi. Mabuti naman at hindi kita iistorbahin. I'm going to try out my new weapon. Dala ni Jusong ang Flaming Sun Axe at tuwang-tuwa na umalis. Para naman kay Song Suijing, sinundan niya si Yezuan pabalik sa kanyang tirahan. Umupo ang dalawa sa looban, at nagsimulang magkwento si Song Suijing tungkol sa kanyang mga karanasan sa nakalipas na buwan. Sabi mo pinasuko mo ang isang rock spirit. Nasaan na? Nagtataka na tanong ni Song Suijing. Nang walang isa pang salita, direktang hinailan ni Yezuan si Megatron palabas ng artifact space at sinabing, ito na nga. Nilunok nito ang napakaraming gamit ko na halos hindi ko na kayang itaas pa. Hoy, bakit kuting? Nagulat din si Song Suijing nang makita si Shi Ling. Nang marinig ito ni Yezuan, inilipat niya ang kanyang tingin. Sa sumunod na sandali, namutla siya sa takot. Nakita nila ang isang maliit na berdeng pusa na nakaupo na naka-cross-legged sa mesang bato, na ikinakurap ng malalaking mata nito sa kanilang dalawa. Maaaring nag-evolve ito. Nagmamadaling inilabas ni Yezuan ang artifact panel at nalaman na si Shi Ling, Megatron Zenshin, ay nasa tuktok na ng True Profound Realm at malapit ng maging isang Profound Beast. Miyaw Alternasyon. Marahang tumawag ang berdeng pusa, saka biglang bumagsak at muling nagsama sa harap nilang dalawa, naging elk. Transformer talaga to. Maari talaga itong buuin na parang bawang sword. Nagulat si Yezuan. Kung ito ang kaso, maaari itong maging isang rock sa hinaharap. Sa oras na iyon, maaari siyang umupo at lumipad. Tumingin si Song Suijing sa mini-elk na may nagniningning na mga mata at sinabing, ito ba ang rock spirit? Paano ito magbabago pabalik-balik? Maaari ba itong maging arrowback pig?
Nang marinig ito ng rock spirit, kumurap ito at agad na muling nagbago. Ito ay talagang naging isang arrowback pig, ngunit ito ay isang mini na bersyon. So cute, anong pangalan nito? Hinawakan ni Song Suijing ang arrowback pig sa kanyang palad at nagtanong ng may pagtataka. Ah, Megatron. Awkward na sabi ni Yezuan. Ang mundong ito ay walang mga transformer, kaya tiyak na hindi niya ito narinig. Kung gayon, tawagin natin itong Little Tian. Little Tian, maaari ka bang bumalik sa iyong orihinal na anyo? Tanong muli ni Song Suijing. Pagkatapos, muling nag-transform ang arrowback pig at bumalik sa orihinal nitong anyo ng isang nuwes na nakagat ng zombie. Mayroon itong dalawang manipis na braso at dalawang manipis na binti. Sa oras na ito, bigla nitong iniunat ang kamay at hinarap si Yezuan. Damn, di ba kaninang umaga ko lang binigay sa'yo? Ano, performance fee? Hindi nakaimik si Yezuan. Ito ay talagang isang foodie. Agad siyang naglabas ng dalawang high-rank earthly artifact at nilamon ito ni Megatron sa harapan nilang dalawa. Kumakain ba ito? Si Song Suijing ay halos matakot sa kamatayan. Iyon ay dalawang high-rank earthly artifacts. Oo, ito ay kumakain ng 30 sa kanila sa isang araw. Tumango si Yezuan. 30 sila, mga artifact sa lupa. Inilibot ni Song Suijing ang kanyang mga mata. Sapat na ang isang high-rank earthly artifact para bilhin ang buong Great Song Dynasty. 30 sa kanila ay sapat na upang bilhin ang buong Eastern Region, o maging ang 4 na pangunahing rehiyon. Higit sa lahat, ito ang bayad sa pagkain ng Megatron para sa isang araw. Ikaw maliit na bagay, isa ka ng Pick True Profound Realm Spirit Beast. Kung muli kang makalusot, magiging Profound Beast ka. Pero hindi ka naman magiging ganito kaliit, di ba? Tanong ni Yezuan. Umiling si Megatron, pagkatapos ay tumalon ito sa lupa at nabasag sa hindi mabilang na maliit na pulbos. Dahil sa sumunod na eksena, natulala sina Yezuan at Song Suijing. Nakita nilang unti-unting lumalawak ang maliit na pulbos ni Megatron. Sa isang kisap mata, ito ay naging kasing laki ng bola ng soccer, pagkatapos ay kasing laki ng isang mesang bato. Mabilis na idinagdag ni Yezuan, hayaan akong makita ang iyong pinakamalaking anyo. Narinig ito ni Megatron at nagsimulang lumawak ng baliw. Sa huli, ito ay nag-condensed sa isang 10 metrong taas na higanti. Ang 10 metrong taas na higanti ay tila isang Profound Earth Core Realm Green Source Giant. Kaya mo bang maging rock at lumipad? Tanong muli ni Yezuan. Sa susunod na sandali, ang Green Source Giant ay nagkawatak-watak at naging isang rock na may haba ng pakpak na 10 metro. Lumipad ito ng bilog sa langit. Not bad. Nahigitan na ng bilis nito ang isang ordinaryong soaring sky rock. Kapag lumaki pa ito ng isang beses, magiging Profound Beast. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan. Parang ang swerte niya talaga this time. Sa loob lang ng isang linggo, muntik nang makalusot ang Megatron sa Profound Beast Realm. Kung bibigyan siya ng isang buwan, hindi ba niya mararating ang Earth Core Realm? Kung bibigyan siya ng isang taon, hindi ba siya makakalusot sa Flying Dragon Realm? Ang Rock Spirit ay naging Green Rock at agad na nakakuha ng atensyon ng iba pang mga disipulo. Anong klaseng Spirit Beast yan? Isang Green Rock. Paanong hindi ko pa ito narinig dati? Narinig ko na ito ay isang Spirit Beast na pinaamo ni Senior Brother Ye. Akala ko ngayon lang siya Green Rock Spirit, paano siya naging rock? Focus na lang tayo sa cultivation natin. Mapapatay na ni Senior Brother Ye ang mga Heavenly Core Warriors, at hindi pa tayo nakakalusot sa Earth Core Realm. Tara na. Isang grupo ng mga disipulo ang nag-uusap sa isa't isa. Kabanata 312, Basura na hindi may taas. Sa kasalukuyan, magbabago ang istruktura ng Soaring Heaven Mansion. Ang 4 na manor ay maaaring magsanib sa isa. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming inner core, sinuman ay makakalusot sa Divine Core Realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang may lumapit sa pinto. Yezuan, nandito ka ba? Isang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Nang marinig ito ni Yezuan, nagulat siya, dahil boses iyon ng chief ng Divine Prefecture Alliance, si Xing Miao. Senior Disciple Xing, pumasok ka na, sigaw ni Yezuan. Nagmamadaling pumasok si Xing Miao mula sa labas. Senior Disciple Xing, kumusta ang Guangjin City?
Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Alam niya na ang dahilan kung bakit bumalik si Xing Miao sa Soaring Heaven Mansion ay dahil sa Guangjin City. Nang marinig ito, umiling si Xing Miao at sinabing, hindi maganda, na nakabalik na si Quilinjiang sa Central Province, at sa lalong madaling panahon, makikipagkompetensya siya sa atin para sa posisyon ng alkalde ng Guangjin City. Senior Disciple Xing, maaari bang makipagkompetensya para sa posisyon ng alkalde ng Upper Three Cities? Nagulat si Yezuan. Hindi, si Quilinjiang ay ang alkalde ng Sun Hill City, hindi siya makikipagkompetensya para sa posisyon, ngunit ang kanyang ama. Umiling si Xing Miao at sinabing, ang ama ni Quilinjiang. Nagulat si Yezuan. Marahil ay isang late Heavenly Core Warrior lamang ang makakapagpatakot sa kanya kay Xing Miao. Pagkatapos ng alkalde ng Guangjin City ay namatay, ang unang lungsod ng alkalde ay nagpadala ng isang tao upang manatili sa mansyon ng alkalde. Kahit sino ay maaaring mag-apply upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng alkalde. Sa ngayon, mahigit 10 early Heavenly Core Warriors ang nag-apply, kabilang ang mga mula sa Upper Three Cities. Bukod kay Quilinjiang, may isa pang late Heavenly Core Warrior, si Xing Miao ay nagsimulang magpaliwanag kay Yezuan. Dalawang late Heavenly Core Warriors. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ito ang lahat ng nangungunang mandirigma sa Heavenly Water Continent. Ngunit, nang marinig niya na mahigit 10 maagang Heavenly Core na mandirigma ang sumali sa kompetisyon, nagningning ang kanyang mga mata. Originally, akala niya kung sino ang unang dumating sa mansyon ni Mayor ang makakakuha ng posisyon, pero hindi niya akalain na kakailanganin niyang mag-apply. Kung titingnan ito, maaaring makakuha siya ng ilang mga benepisyo. Senior Marshal Brother Xing, ang layunin ng iyong pagbisita ay, muling tanong ni Yezuan. Gusto ng lolo ko ang tulong mo. Kung magtagumpay tayo sa pagbagsak ng Guangjin City, hatiin natin sa kalahati ang kita. Sabi ni Xing Miao. Ang 50-50 split ay magiging 50-50. Maaaring hindi mataas ang mga benepisyo ng Guangjin City, ngunit ang lahat ng mga lungsod sa loob ng teritoryo ng Guangjin City ay kailangang magbayad ng buwis sa Guangjin City bawat taon. Bukod dito, tiyak na maraming pribadong minahan at lupaing kayamanan si Yuan Yibo. Kung lahat sila ay mina, ang halaga ay hindi masusukat. Sige, pumayag ako. Tumango si Yezuan. Sa sandaling ito, nagmamadali ring sinabi ni Song Suijing, gusto ko ring pumunta. Hilingin mo sa iyong nakatatandang kapatid na sumama din sa amin. Magagamit natin ang pagkakataong ito para magkaroon ng kaunting karanasan. Gusto kong makita kung gaano kayo kalakas ngayon pagkatapos makapasok sa Heavenly Core Realm. Tumango si Yezuan. Mula sa pagpasok niya sa silid, naramdaman ni Xing Miao na si Song Suijing ay hindi pangkaraniwan. Ngayong narinig niya ang mga salita ni Yezuan, siya ay natigilan. Heavenly Core Realm. Kung ang young master na si Yang Ling ay nasa harap ni Song Suijing, siya ay isa lamang langgam. Walang pag-aalinlangan, umalis si Song Suijing at hinanap si Adjudicator Song. Magsisimula na ang laban ng alkalde, at kailangan nilang magmadali sa Central Province. Sa lalong madaling panahon, sumugod din si Adjudicator Song. Siya ay nag-aalala tungkol sa walang lugar upang makakuha ng karanasan. Si Xing Miao ay sumakay ng Soaring Cloud Bird dito, kaya isang araw lang ang biyahe nila mula sa Soaring Cloud Mansion hanggang sa Central Province City. Sa sandaling ito, si Xing Shuhai at ang iba pang mga lalaki ay nag-uusap sa pangunahing bulwagan. Nang makita nila sina Xing Miao at Yezuan, agad silang tumayo. Little brother Ye, sa wakas nandito ka na. Mabilis na lumapit si Xing Shuhai at binati sila. Lumapit si Yezuan at nalaman na si Xing Yu at isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay parehong nakapasok sa Early Heavenly Core Realm. Agad niyang binati ang mga ito, congratulations, singers. Ito lang ang salamat sa mga pinong pills na ibinigay mo sa akin. Sayang, 7 araw na lang ang natitira bago ang laban ng Mayor, at hindi ako makakalusot sa Late Heavenly Core Realm sa loob ng 7 araw. Umiling si Xing Shuhai. Pagkatapos noon, tumingin siya kina Song Suijing at Adjudicator Song na nakatayo sa likod ni Yezuan, pagkatapos ay nagtanong siya, ang dalawang ito ay. Ito ang aking fiancé, si Song Suijing, at ito ang aking nakatatandang kapatid na lalaki, ang Adjudicator Song.
Dapat ay kaya niyang makipaglaban sa isang maagang heavenly core na mandirigma, at sasama siya sa pakikipaglaban sa akin. Ipinakilala sila ni Yezuan sa isa't isa. Haha, salamat sa matandang ito. Ipinahayag ni Jing Shuhai ang kanyang pasasalamat. Senyor, masyado kang mabait. Ngumiti si Song Suijing. Talagang masaya siya, dahil sa pagkakataong ito, matutulungan na niya si Yezuan. Little brother Ye, bakit hindi tayo pumunta sa number 1 main city ngayon? Tanong ulit ni Jing Shuhai. Sige, tumango si Yezuan. Pagkatapos nito, umupo sila sa soaring cloudbird at tumungo sa gitna ng Central Province City, ang numero 1 pangunahing lungsod. Sa sandaling ito, lahat ng makapangyarihang mandirigma sa Central Province City ay nagtipon doon. Ang alkalde ng pangunahing lungsod ay napakalakas, at nakaakit ito ng napakaraming tao, kabilang ang ilang sekta at pamilya sa Central Province City, at maging ang ilang nag-iisang mandirigma na may pambihirang lakas. Siyempre, ang ilan sa kanila ay hindi naririto para ipaglaban ang posisyon ng alkalde, sila ay narito upang makakuha ng mga benepisyo mula sa mayor battle. Sa pagkakataong ito, inabot ng isang buong araw ang soaring cloudbird bago makarating sa numero 1 pangunahing lungsod. Ang numero 1 pangunahing lungsod ay may pader ng lungsod na mahigit 10,000 metro ang haba, at hindi mabilang na mga tao ang nakatira sa loob nito. Kasabay nito, mayroong isang espesyal na tuntunin, at iyon ay nawalang mga ibon o hayop na pinapayagang lumipad sa numero 1 pangunahing lungsod. Dahil sa panuntunang ito, ang soaring cloudbird ay makakarating lamang sa labas ng numero 1 pangunahing lungsod. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Jing Shuhai si Yezuan sa maingay na kalye at nakarating sa Mayor's Mansion. So ito ang numero 1. Mayor's Mansion ng pangunahing lungsod. Na si Yang Kai ay isang Strength Realm Warrior, kung gayon ang alkalde ng numero 1 pangunahing lungsod ay dapat nasa Strength Realm man lang, di ba? Bulong ni Yezuan sa kanyang isipan. Napakadaling mag-apply para sa Mayor Battle. Kahit sino ay maaaring mag-apply, kahit na sila ay nasa True Spirit Realm. Matapos makumplito ang aplikasyon, si Yezuan at ang dalawa pa ay nakatanggap ng isang identity token. Pagkatapos ng 6 na araw, magtitipon sila sa itinakdang lokasyon, at may mag-e-escort sa kanila sa lokasyon ng Mayor Battle. Sa daan patungo sa numero 1 pangunahing lungsod, ipinaliwanag ni Jing Shuhai ang format ng Mayor Battle kay Yezuan at sa dalawa pa, na kung saan ay upang makipagkumpetensya para sa token ng City Mayor. Ang numero 1 City Mayor ay itatago ang token ng City Mayor ng Guangjin City sa isang lugar. Hanggat may nakahanap ng token na ito at hawak ito sa loob ng isang panahon, sila ang magiging bagong City Mayor. Bilang karagdagan, walang mga paghihigpit sa pagpatay, at maaari nilang gawin ang gusto nila. Gayunpaman, tulad ng paglisan ni Yezuan at ng iba pa sa numero 1 pangunahing lungsod ng mansyon, nabangga nila ang isa pang grupo ng mga tao. Ang pinuno ng grupong ito ay isang taong pamilyar kay Yezuan. Siya ang City Mayor ng Sun Hill City, Kui Linjiang. Ang mga kaaway ay tiyak na magkikita sa isang makitid na daan. Walang kamalay-malay na sabi ni Yezuan. Tumingin si Kui Linjiang kay Yezuan at sa iba pa, pagkatapos ay malamig siyang sumimangot at sinabing, hinayaan kitang mabuhay noong nakaraan, at akala ko mahihirapan kang mabuhay. Hindi ko inaasahan na darating ka at tutulong sa Divine Land City. Ilang araw pa, mamamatay ka na. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa kanyang likuran at nagsabi, siya ang taong pumatay sa 4 na Early Heavenly Core Warrior mula sa Sun Hill City. Kabanata 313, Unang Pangunahing Lungsod. Pare, siya yun. Tumango si Kui Linjiang. Fine, I'll remember that. Pagdating ng panahon, ako mismo ang papatay sa'yo. Bumungad sa mga mata ng matanda ang layuning pagpatay. Siya ang ama ni Kui Linjiang, ang old mayor ng Sun Hill City, Kui Feng. Nang sisigot pa sana si Jing Shuhai at ang iba pa, si Song Suijing na nakatayo sa tabi ni Yezuan ay biglang humakbang pasulong at huminga ng malamig. Matanda, huwag umasa sa iyong katandaan, huwag hayaang mabali ni Yezuan ang lahat ng iyong mga buto pagdating ng panahon. Nang makitang kinukutsa si Yezuan, syempre hindi na niya ito matiis. Little girl, malaki ang bibig mo. You better not fall into my hands, or else I'll make you wish you were dead.
Muling kumislap ang mga mata ni Kui Feng na may walang awa na ekspresyon. Pagkatapos nito, pinangunahan niya ang iba at naglakad papasok sa mansyon ng mayor sa unang pangunahing lungsod. Bagay talaga itong pamilyang Kui na ito, nagawa pa nilang i-recruit ang Three Freaks of Secluded Mountain. Mukhang desidido silang sakupin ang Guangjin City. Sabi ni Xing Shuhai, ang Three Freaks of Secluded Mountain ay ang tatlong lalaking nakamaskara sa likod ni Kui Linjiang, at lahat sila ay nasa Early Heavenly Core Realm. Si Xi Hui, Ding Tao, at ang tatlo pa ay patay na lahat, at sa loob lamang ng ilang araw, ang Sun Hill City ay nag-recruit ng isa pang tatlong Early Heavenly Core Warrior, at lahat sila ay mga sikat na mandirigma sa Central Province. Ito ay naging dahilan upang ang Divine Land City ay makaramdam ng pressure. Gayunpaman, si Yezuan na tahimik na nakatayo doon ay may nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha. Paano kung tatlo silang Early Heavenly Core Warriors? Kung siya ay bumangga sa kanila, lahat sila ay magiging pareho. Pagkatapos noon, dinala ni Xing Shuhai at Nang iba pa si Yezuan sa kanilang mansyon sa unang pangunahing lungsod, upang makapagpahinga ng mabuti si Yezuan. Sinasamantala ang pagkakataong ito, patuloy na natutunan nina Song Suijing at Judge Song ang mga kasanayan sa militar sa upper rank Earth rank. Wala silang sistema ng paglamon, kaya kailangan nila ng oras para matuto ng martial skills. Gayunpaman, sa bloodline ng Sword Emperor at ng kanilang ama, napakadali para sa kanila na matuto ng martial skills. Bukod sa kaukulang mga offensive martial skills, ang kanilang pag-unawa sa iba pang martial skills ay napakakaraniwan. Kasabay nito, sinamantala rin ni Yezuan ang ilang araw na ito upang mamasyal sa unang pangunahing lungsod. Natuklasan niya na sa mga tindahan ng armas ng unang pangunahing lungsod, maliban sa pagbebenta ng low-grade earth weapons, wala kahit isang mid-grade earth weapon, kahit na isang high-grade earth weapon. Tila ang mga armas sa unang pangunahing lungsod ay monopolyo ng All Affairs Pavilion at binigyan ng prioridad ang mga angkan at sekta na iyon. May ilang araw pa bago ang laban sa slot, kaya gusto ni Yezuan na samantalahin ang pagkakataong ito para pagbutihin ang kanyang lakas. Sa madaling salita, ito ay para kumita ng pera. Sa All Affairs Pavilion, hanggat kaya ng isang tao, kaya nilang gawin ang lahat ng uri ng bagay. Bilang karagdagan sa pagpatay ng mga tao at paghahanap ng mga tao, mayroon ding mga bagay na dapat gawin. Agad na hinanap siya ni Yezuan. Ang Myriad Pavilion sa numero 1 pangunahing lungsod ay ang pinakamalaki sa buong Central State. Pagkapasok ni Yezuan, dinala ng waiter si Yezuan sa isang pribadong silid. I need some forging materials. Medium and high-grade earth tier materials. Kailangan ko ng hindi bababa sa 10 milyong top-grade na kristal. Ilan ang mayroon ka? Diretso sa punto si Yezuan. 10 million top-grade crystals. Natigilan ang waiter. Sa pag-aakalang nakatagpo siya ng malaking utos, nagmamadali niyang sinabi, kamahalan, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Nagmamadali siyang umalis. Hindi nagtagal, bumalik siya na may kasamang ibang tao. Nakita ni Yezuan ang taong ito dati. Ito ay ang pangalawang Panginoon ng unang pangunahing lungsod, si Yang Kai. Hanem, ikaw pala, panipi. Matapos makita ni Yang Kai si Yezuan, halos nagulat si Yezuan. Senyor, nagkita tayong muli, nagulat din si Yezuan. Kailangan mo ng maraming forging materials. Diretso rin sa punto si Yang Kai. Oo, marami, tumanggo si Yezuan. Si Yang Kai ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan at direktang naglabas ng ilang mga materyales sa panday, nagtanong, ilan ang kailangan mo? Kukunin ko ang dami mo. Sagot ni Yezuan. Siya ay talagang may isang walang katapusang pangangailangan para sa mga materyales sa panday. Kailangan lang niyang pag-isipan ito at magtagumpay siya. Para sa mga natitirang materyales, maaari rin niyang ibigay kay Wei Zhenchen bilang merienda. Okay, dahil marami kang kailangan, pwede kitang ibigay ayon sa presyo ng merkado. Direktang kinakalkala ni Yang Kai at pagkatapos ay nagulat ng isang numero, 13 milyong pinakamataas na kalidad na crystal stones. Kinuha ni Yezuan ang bilang ng mga top-grade na kristal at natapos ang transaksyon. Gayun din, City Lord Yang, tumatanggap ka rin ba ng mid-rank o high-rank earth artifacts? Tanong muli ni Yezuan.
Oo, ang mid-rank Earth artifacts ay nagkakahalaga ng 600 top-grade crystals at ang high-rank Earth artifacts ay nagkakahalaga ng 60,000. Siyempre, depende ito sa kalidad. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nagsimulang magkalkula ng malaking halaga ng Yezuan. I see, then I'll take my leave. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, diretso siyang umalis. Tumingin si Yang Kai sa papaalis na si Yezuan at bumulong sa kanyang puso. Nagtataka ako kung bakit interesado ang City Lord sa munting brat na ito. Pagkatapos umalis sa Myriad Pavilion, bumalik si Yezuan sa kanyang tirahan. Sa 13 milyong top-grade na kristal, tinansya niya na makakagawa siya ng hindi bababa sa 300 high-rank Earth artifact at 20,000 mid-rank Earth artifact. Kung ibebenta niya ang mga ito, doble ang tubo niya. Sa kasamaang palad, walang maraming materyales. Direkta niyang tinapos ang pagpapanday ng lahat sa isang maliit na eskinita at pagkatapos ay bumalik sa Myriad Pavilion. Nagkataon lang na nasa bulwagan si Yang Kai. Little brother, may kailangan ka pa ba? Nagtatakang tanong ni Yang Kai nang makita niyang bumalik si Yezuan. Nagdala ako ng batch ng high-rank Earth artifacts, tumango si Yezuan. Nagulat si Yang Kai at nagmamadaling dinala si Yezuan sa isang side room. 300 high-rank Earth artifact, 20,000 mid-rank Earth artifact, mataas ang kalidad. Nagulat si Yang Kai. Nang makita niya ang pangalan sa hilt ng Earth artifacts na ito, napabulalas siya, Yezuan. Naku, palaging ilalagay ng pamilya ko ang pangalan ko sa mga artifact pagkatapos na mapeke ang mga ito. Nagmamadaling paliwanag ni Yezuan. Kung sinabi niya kay Yang Kai na nakapeke siya ng napakaraming Earth artifact sa isang minuto, tiyak na mabigla hanggang mamatay ang Strength Realm Master na ito. Hindi ko inaasahan na bilang karagdagan sa 3 panday sa Upper 3 Cities, magkakaroon ng isa pang Master. Okay, bibilhin ko ang lahat ng Earth artifact na ito sa parehong presyo tulad ng dati. Direktang naglabas si Yang Kai ng 30 milyong pinakamataas na kalidad na Crystal Stones. Tinanggap ito ni Yezuan nang nakangiti at kinumplito ang transaksyon, nakakuha ng netong kita na 17 milyong pinakamataas na kalidad na Crystal Stones at 30 milyong nangungunang kalidad ng Crystal Stones Cultivation Base. Matapos makumplito ang transaksyon, sinabi niya, Panginoon ng Lungsod Yang, kailangan ko pa ng ilang bagay. Anong kailangan mo? Sabihin mo lang sa akin, sabi ni Yang Kai. Celestial Blue Stone, Dragon Jade. Sinabi ni Yezuan ng maraming bagay ng sabay-sabay. Gusto mong magpanday ng Heaven Artifact. Agad na naintindihan ni Yang Kai. Gusto ng mga elder ng pamilya ko na mag-practice. At saka, kailangan nila ng Heaven Grade Martial Art. I wonder if Myriad Pavilion has any. Tumango si Yezuan. Mayroon kaming maliit na Celestial Blue Stone at Dragon Jade, ngunit wala kaming ibang mga materyales. Para naman sa Heaven Grade Martial Arts, wala kaming, sagot ni Yang Kai. Sa oras na ito, napagtanto ni Yezuan na kahit na may Heaven Grade Martial Art ang Myriad Pavilion, malamang na hindi niya ito kayang bayaran. Talagang hindi ito isang bagay na mabibili ng ilang libo o 10,000 Spirit Stones. Kung gayon kailangan ko rin ng ilang alchemy materials. Kabanata 314, ang araw bago ang kompetisyon. Sa pagkakataong ito, nanatili si Yezuan sa Myriad Pavilion ng kalahating oras. Masyado siyang maraming paraan para kumita ng pera, kaya maaari lang siyang pumili ng ilang karaniwang materyales para pinuhin. Makalipas ang isang araw, dinala niya muli ang mga tabletas sa Myriad Pavilion. Kasabay nito, naglabas din siya ng ilang yaman na ipinagpalit niya. Malaki ang pag-asa ni Yang Kai para sa mga kayamanang ito, ngunit sa kasamaang palad, may limitasyon kung magkano ang maaaring ipagpalit sa mga ito. Sa huli, nakakuha lang si Yezuan ng 100 milyong pinakamataas na kalidad na Crystal Stones. Bagamat hindi gaanong, dinala pa rin siya nito ng isang hakbang palapit sa Heavenly Core Realm. Gayunpaman, kung gusto niyang maging City Lord ng Guangjin City, kailangan niyang makapasok man lang sa Heavenly Core Realm. Kaya naman, muli siyang pumunta sa Myriad Pavilion isang araw bago ang City Lord Competition. This time, iba ang gusto niya. Natagpuan niya si Yang Kai. Yezuan, ano ang gusto mo sa pagkakataong ito? Tanong ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito ay isang bloodline seed na nakita ko sa isang senior's cave mansion.
Naglabas si Yeshua ng isang kristal na buto at ibinigay ito kay Yang Kai. Isang binhi ng bloodline. Nang pumasok ang apat na salitang ito sa tainga ni Yang Kai, naging sanhi ito ng matinding panginginig ng kanyang katawan. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, maaari niyang gawing isang bloodline seed ang lahat ng natutunan niya, ngunit ang presyo na kailangan niyang bayaran ay siya ay magiging isang ordinaryong tao. Ano ang mga epekto ng bloodline seeds na ito? Tanong ni Yang Kai. Ang bloodline seed na ito ay maaaring tumaas ang pangunawa ng isang tao sa uri ng espada ng martial arts ng 10%, pati na rin dagdagan ng lakas ng isang tao ng 10%. Ang isang ito ay may mas mataas na grado, maaari nitong dagdagan ang pangunawa ng isang tao ng 20%. Iniabot ni Yeshua ng isa pang bloodline seed. Nang marinig ito, gulat na nagtanong si Yang Kai, hindi ito binhi ng martial arts. Hindi, ito ay isang espesyal na bloodline seed. Maaaring hindi pa ito narinig ni City Lord Yang noon, ngunit mayroon itong ganoong epekto. Tumango si Yezuan. Natahimik si Yang Kai. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng bloodline seed, kaya hindi niya maiwasang magduda. Kung hindi naniniwala sa akin ang City Lord Yang, makakahanap ka ng iba. Magagamit ko itong 10% bloodline seed bilang isang eksperimento. Tiniis ni Yezuan ang sakit at sinabi, "No need, I'll experiment on my own. First, tell me, how much do you want for these two bloodline seeds?" Biglang tanong ni Yang Kai. Sa katunayan, gumagamit din siya ng espada. Kung maaari niyang dagdagan ang kapangyarihan ng kanyang mga kasanayan sa espada ng 20%, ito ay magiging malaking tulong sa kanyang lakas. City Lord Yang, sa tingin mo magkano ito? Tanong ni Yezuan bilang ganti. Kung talagang may epekto ito sa sinasabi mo, sa tingin ko ang 10% na kristal na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyong pinakamataas na kalidad na crystal stones, at ang 20% na kristal na ito ay malamang na nagkakahalaga ng higit sa 300 milyong pinakamataas na kalidad na crystal stones, tansya ni Yang Kai sa kanyang puso. Siyempre, ito ang presyo sa Skywater Continent. Kung ito ay ang Bloodstone Continent, ito ay higit pa doon. Oo naman, tumango si Yezuan. Ang 400 milyong mataas na kalidad na mga kristal na bato ay higit pa sa sapat para makalusot siya sa Heavenly Core Realm. Sa totoo lang, ayaw niya talagang ipamigay ang mga bloodline ng Escrimador at Escrimador. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang ibigay ang mga ito sa kanyang mga kaibigan sa hinaharap. Sige, susubok ako sa sarili ko. Kinuha ni Yang Kai si Yezuan at umalis. Pagdating sa likod ng Myriad Pavilion, nilunok niya ang Swordmaster Bloodline. Kaagad pagkatapos, 2 gininto ang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Swoosh! Naglabas si Yang Kai ng mahabang espada at nilaslas patungo sa langit. Ang isang mandirigma sa kanyang antas ay may malalim na pag-unawa sa kanyang sariling martial arts. Ang lakas ng slash na ito ay tumaas nga ng 20% kumpara sa dati. Magandang bagay, napasigaw si Yang Kai sa gulat. Lumingon siya at nagtanong, Yezuan, kung lulunukin ko itong 10% na kristal na bato, ito ba ay? Hindi, wala itong epekto. Umiling si Yezuan. Bukod sa kanya, lahat ay maaaring magkaroon lamang ng isang bloodline. Bagamat ang isang Swordmaster ay ang advanced na bersyon ng isang Swordmaster, hindi pa rin ito gagana. Sige, itatago ko ito para kay Chen. Iningatan ni Yang Kai ang iba pang binhi ng bloodline, pagkatapos ay kumuha siya ng 400 milyong mataas na kalidad na crystal stones at itinapon ang mga ito kay Yezuan. Nang ilagay ni Yezuan ang lahat ng malalaking treasure chests, nanginginig ang kanyang espiritu. Sa wakas ay makakalusot na siya sa Heavenly Core Realm. Yezuan, mayroon ka pa bang mga binhi ng bloodline na ito? Nagmamadaling tanong ni Yang Kai. Meron pa ako. Tumango si Yezuan. Ang dahilan kung bakit maaaring palitan ang mga buto ng bloodline na ito ay dahil nakipagsanib na si Yezuan sa kanila noon. Sa simpleng salita, hindi niya kayang ipagpalit ang mga bloodline na hindi pa nakakasama noon. Dati, noong binigay niya sa Adjudicator Song ang Axe King bloodline na binhi, nakipag-fused na siya sa Axe King bloodline. Para sa kanyang bayaw, nagsakripisyo siya ng isang bloodline window. Kailangang malaman ng isa, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi niya kayang bayaran ang isang window ng pagpapalawak ng bloodline.
Nang marinig ito ni Yang Kai, agad niyang dinala si Ye Zuan sa kanyang tirahan sa Myriad Pavilion. 100 Beast Bloodline, Wind Chasing Leopard Bloodline, 100 Flower Bloodline, Sagittarius Bloodline. Isa-isang sinabi ni Ye Zuan kay Yang Kai ang mga katangian ng mga bloodline na ito. Sa pagkakataong ito, gagastos siya ng malaking pera. Nang marinig ni Yang Kai ang tungkol sa mga katangian ng mga bloodline na ito, iniisip na niya kung gaano karaming mga dekalidad na crystal stone ang kailangan niyang gastusin para mabili ang mga ito. Gayunpaman, iniisip din niya na kahit magkano ang kailangan niyang gastusin, kailangan niyang bilhin ang lahat. Kung ibinenta niya ang mga ito, tiyak na mababawi niya ang kanyang ipinuhunan, at kikita rin siya ng malaking tubo. Sa pagkakataong ito, buong 2 oras silang nag-usap. Sa huli, nagpasya sila sa isang presyo, 10 bilyong pinakamataas na kalidad na crystal stones. Matapos mapagkasunduan, kumuha si Yang Kai ng ilang kulay yulang itim na bato at sinabing, ito ang soul condensing stones. Ito ang currency na ginagamit ng Spirit Realm 4th stage powerhouses. Ang isang bato ay katumbas ng 100 milyong high-grade crystal stones. Narito ang 100 bato. Kinuha ni Ye Zuan ang soul kong ilang stones at naguguluhan na nagtanong, bakit ginagamit ang mga bagay na ito bilang pera? Dahil kailangan ng mga eksperto sa Spirit Realm na gamitin ang soul kong ilang stones na ito upang linangin. Sa tuwing pinipino ko ang isa, ang aking soul strength ay tataas ng kaunti, at ang aking lakas ay tataas din ng naaayon. Paliwanag ni Yang Kai, ganun ba? Kumuha si Ye Zuan ng soul kong ilang stone at inilagay ito sa kanyang devouring space, pagkatapos ay sinimulan itong lamunin. Ayon sa pagtaas ng core, masasabi niya na ang soul kong ilang stone na ito ay katumbas ng 100 milyong pinakamataas na kalidad na crystal stones. Kung gayon, salamat, Mayor Yang. Inalis ni Ye Zuan ang natitirang 79 na soul kong ilang stones. Bago ito, nag-aalala siya kung saan niya makikita ang soul kong ilang stones, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga ito ang currency na ginagamit sa pagitan ng mga eksperto sa Spirit Realm. Kung ito ang kaso, hindi na kailangang mag-alala sina Song Suijing at Judge Song na ma-stock sa late Heavenly Core Realm. O tama, sasali ka sa City Lord Battle ng Guangjin City bukas, di ba? Biglang tanong ni Yang Kai. Oo, tumango si Ye Zuan. Kung gayon mas mabuting mag-ingat ka. Sa pagkakaalam ko, ang 3 matandang City Lords ng Upper 3 Cities ay nag-apply na lahat para sa City Lord Battle. Bagamat pinaghihigpitan sila sa pakikipaglaban sa labas, hindi sila paghihigpitan sa City Lord Battle. Higit pa rito, magkakaroon ng malaking bilang ng mga Heavenly Core Warriors, paalala ni Yang Kai. Nagpasalamat si Ye Zuan, I will. Ang 3 matandang City Lords ng Upper 3 Cities. Kaya ano, kapag nakapasok na siya sa Heavenly Core Realm, lahat sila ay bibitayin at bugbugin. Kabanata 315, Isla ng Kamatayan. Pagkatapos umalis sa Myriad Pavilion, bumalik si Ye Zuan sa kanyang sariling lugar. Sina Song Suijing at Judge Song ay nagsasanay pa rin ng kanilang martial arts, habang nagkukulong siya sa kanyang silid. Naglabas siya ng soul kong ilang stone at sinimulan itong lamunin. Lamon, ding, nakapasok na ang host sa Heavenly Core Realm. Matapos niyang kainin ang 5 soul kong ilang stones, sa wakas ay narinig niya ang notification ng system. Heavenly Core Realm, nakalusot na siya sa wakas. Hui Feng, sana hindi mo ako sagasaan, kung hindi, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Bulong ni Ye Zuan sa kanyang isipan. Naalala pa niya ang paraan ng pakikipag-usap ni Hui Feng kay Song Suijing ilang araw na ang nakalipas. Bilang isang tao na maghihiganti para sa pinakamaliit na hinaing, paanong hindi siya makakapaghiganti? Sampal, sampal. Pagkatapos niyang makapasok, si Wei Zhenchen, na nasa tabi niya, ay umakyat sa kanyang balikat at patuloy na tinatapik siya. Anong ginagawa mo? Gusto mo ring kainin? Naglabas si Ye Zuan ng soul kong ilang stone. Tumango si Wei Zhenchen. Hindi ko ito maibibigay sa iyo, ako mismo ang lalamunan, sandali. Nilamon ni Ye Zuan ang natitirang mga soul kong ilang stones. Pagkatapos magkalkula, naubos niya ang kabuoang 100 soul kong ilang stones. Sa ngayon, mayroon siyang higit sa 1 milyong soul kong ilang stones.
Pagkatapos, napakabukas palad niyang nakipagpalitan ng 10,000 earthly weapons, na pumuno sa buong silid hanggang sa labi. Nang makita ito ni Wei Zhenchen, agad siyang tumalon patungo sa kanila at sinimulan silang lamunin na parang baliw. Sai, 100 soul kong ilang stones, konti na lang at makakalusot na ako sa initial heavenly core realm. Kalimutan mo na yun, maghihintay ako hanggang sa kompetisyon ng mayor. Umiling si Yezuan. Tinataya niya na kung walang mangyayaring hindi inaasahan, wala silang problema sa pagkuha sa Guangjin City. Isang araw ang lumipas sa isang iglap. Nang dumating ang ikalawang araw, ang lahat sa banal na lupang lungsod ay nagtipon. Si Yezuan at ang dalawa pa ay kasama rin sa karamihan. Pagkatapos noon ay tumungo na sila sa mansyon ni Mayor. Pagdating nila sa harap ng mansyon ni Mayor, nakita nila ang daan-daang tao na interesado sa Guangjin City. Napakarami. Lahat sila ay nasa Heavenly Core Realm. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng napakaraming magagaling na mandirigma sa Central Province. Hindi napigilan ni Song Suijing na mapabuntong hininga. Maraming eksperto mula sa 7 pangunahing lungsod. Parang higit sa 200 tao. Naramdaman din ni Judge Song ang pressure. Walang magawa ding sinabi ni Xing Shuhai, sa napakaraming tao, parang magkakaroon ng madugong bagyo. Bukod dito, natatakot ako na ang malaking grupo ay paghiwalayin at isakatuparan sa maliliit na grupo. Nagtatrabaho sa maliliit na grupo. Lumingon si Yezuan. Naaalala ko na minsan ay nagkaroon ng labanan para sa posisyon ng City Lord. Karamihan, bubuo sila ng isang grupo ng 3 at pagkatapos ay itatalaga sa ibang mga lugar. Kung ganoon ang kaso, kailangan nating maghiwalay, paliwanag ni Xing Shuhai. Oh, nakikita ko. Tumango si Yezuan. Kung ito ay isang grupo ng 3, kung gayon maaari niyang garantiya na si Song Suijing at Adjudicator Song ay nasa tabi niya. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Xing Shuhai ang ilang tao sa karamihan. Agad siyang bumulong, bukod kay Kui Feng mula sa Sun Hill City, narito rin ang 2 pang City Lords mula sa Upper 3 cities. Ito ay talagang nakakagulo. Sinundan siya ng tingin ng lahat, at nakita nila ang 2 matandang lalaki. Pareho silang may ordinaryong hitsura, ngunit pareho silang late heavenly core na mandirigma, at isang hakbang na lang sila mula sa pagpasok sa ika-4 na yugto ng spirit realm. Marahil, kung makakakuha sila ng ilang soul condensing pills, makakalusot sila sa spirit realm. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao na kailangan ng soul condensing pills na makapasok sa ika-4 na kaharian ng spirit realm mula sa divine core realm. Inakala nilang lahat na isa lang itong normal na tagumpay. Si Yezuan, na tahimik na nakatayo doon, ay biglang nakaramdam ng kakaiba. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan at natuklasan na si Kui Feng mula sa Yangling City ay nakatingin sa kanila. Ang matandang mata niya ay puno ng kasamaan. Kung ang mga lalaki mula sa Divine Land City at Sun Hill City ay makakabangga sa isa't isa, tiyak na magkakaroon ng away. Naghintay ang lahat saglit, pagkatapos ay dumami ang mga tao. Sa wakas, biglang lumitaw ang isang ulap sa kalangitan, na humaharang sa sikat ng araw. Ah, tingnan mo, may sumigaw sa gulat. Lahat ay nagtaas ng ulo at nakitang hindi ulap ang nakaharang sa sikat ng araw, ito ay isang malaking tao. Ito ang Heavenly Core Blue Moon Bird ng Vice City Lord. May nakakilala agad dito. Itinaas din ni Yezuan ang kanyang ulo. Ngayon, hindi siya naiinggit sa mga lumilipad na bundok na iyon, dahil mayroon din siyang isa. Pagkatapos kumain ng 10,000 high-rank Earth weapons, nakalusot si Wei Zhenchen sa Earth Core Realm. Kung gusto ni Yezuan, direkta niyang matutulungan si Wei Zhenchen na makapasok sa Heavenly Core Realm. Gayunpaman, mayroong maliit na tuntunin sa kompetisyon ng mayor, walang Zuan Beast ang pinayagang lumahok. Lahat, sumakay sa likod ko. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Blue Moon Bird ang sumigaw. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang bumaba ang Blue Moon Bird. Ito ay ang Vice City Lord. Matapos siyang makilala ng ilang tao, agad silang tumalon papunta sa likod ng Blue Moon Bird. Wala pang 10 segundo, mahigit 200 tao ang tumalon sa likod ng ibon. Pagkatapos nito, sinuri ni Yang Kai ang pagkakakilanlan ng lahat, pagkatapos ay inutusan ang Blue Moon Bird na lumipad. Vice City Lord, saan tayo pupunta ngayon? May nagtatakang tanong.
Dahan-daang sumagot si Yang Kai, sa dagat. Ano? Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ng nasa likod ng Blue Moon Bird ay nagulat. Hindi ba ito nagaganap sa lupa? After a day, nagkaintindihan na rin sila. Nasa isang isla pala sila malapit sa Heavenly Water Continent. Wala pa sa kanila ang nakapunta sa islang ito. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nakarinig nito noon pa man. Vice City Lord, huwag mong sabihin sa akin na ito ang Death Island. Nahihiyang tanong ng isa, ano, Death Island? Nang marinig nila ang pangalang ito, maraming tao ang agad na napasigaw sa pagkagulat. Nagulat din si Ye Zuan kay Xing Shuhai, Senyor, ano itong Death Island? Ito, napalunok si Xing Shuhai ng kanyang laway at sinabing, akala ko ang Death Island na ito ay isang alamat lamang. Ang dahilan kung bakit tinawag itong Death Island ay dahil may Saint Beast sa islang ito. Saint Beast. Nagulat si Song Suijing, kung gayon, kung aakyat tayo doon, hindi ba't ipapadala na lang natin ang ating sarili sa ating kamatayan? Hindi rin ako sigurado, umiling si Xing Shuhai. Sa sandaling ito, si Yang Kai, na nakatayo sa ulo ng Blue Moon Bird, ay biglang lumingon at nagsabi, oo, ito ang Death Island. Sa gitna ng islang ito, mayroong Strength Realm Blue Sea Flood Dragon. Kung sino man sa inyo ang gustong mag-back out, maaari mo itong sabihin ngayon. Kung bigla kang magbago ng isip, kakailanganin mong lumangoy pabalik sa Heavenly Water Continent ng mag-isa. Panipi, nag-alinlangan ang lahat. Ito ay isang Saint Beast na madaling mapunit ang lahat ng tao dito. Gayunpaman, bigla nilang naalala na si Vice City Lord Yang Kai ay tila hindi masyadong mabangis, kaya naisip nila na ang Blue Sea Flood Dragon ay maaaring mahimbing na natutulog. Hanggat hindi sila gumawa ng masyadong ingay, hindi ito may istorbo. Sa makatuwid, walang gustong mag-back out. Very good. Since walang gustong mag-back out, then you can divide yourselves into groups. Each group can have a maximum of 3 people. After that, come and draw lots. Pagdating ng panahon, ilalagay kita sa isla ng maayos, mahinang sabi ni Yang Kai. Kabanata 316, magsimula na. 31. Binanggit ito ni Yang Kai. Mayroong higit sa 200 mabubuting tao dito, at tiyak na mayroong ilan na nasa grupo ng 2 o 1, ngunit walang pakialam si Yang Kai. Lumapit din si Ye Zuan at ang iba pa. Kabilang sa kanila, si Xing Shuhai ay nasa isang grupo kasama ang kanyang anak, si Xing Yu, at ang 3 pang kakapasok lang sa Heavenly Core Realm ay nasa ibang grupo. Para kay Ye Zuan, kasama siya ni Song Suijing at Adjudicator Song. Number 1. Nang makita ni Ye Zuan ang numero sa piraso ng papel na kanyang iginuhit, hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Oo, ang swerte natin talaga. Nakangiting sabi ni Song Suijing. Bagamat nabigla siya na mayroong Saint Beast sa islang ito, hanggat nandito si Ye Zuan, kahit na may 10 Saint Beast sa islang ito, hindi siya matatakot. Not bad, ang unang grupo na dumating sa isla, para pumunta ka muna at hanapin ang City Lord's token. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Ye Zuan. Bagamat sinabi niya, sino ang nakakaalam kung sila ang unang mamamatay. Matapos mabunot ang kanilang mga palabunutan, lahat sila ay umatras. Hindi nagtagal, natapos na ang lahat sa pagguhit ng kanilang mga palabunutan. Mayroong higit sa 100 grupo mula sa 210 tao. Siyempre, ang ilan sa mga numero ay walang laman, dahil naghanda si Yang Kai ng 200 lote. Yung Kuifeng ay number 99, medyo malayo siya sa atin. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Palihim niyang itinala ang mga numero ng ilang tao ngayon. Hindi lang iyon, medyo malayo rin ang grupo ni Xing Shuhai, kaya kinailangan nilang umasa sa kanilang sarili. Habang nagsasabunutan sila, palaki ng palaki ang isla. Sa wakas, huminto ang Blue Moon Bird 1,000 metro ang layo mula sa isla. Makinig kang mabuti sa susunod kong sasabihin. Biglang sinabi ni Yang Kai sa malakas na boses, walang maraming panuntunan sa City Lord Battle. Una, sa orihinal, walang Zuan Beasts ang pinapayagang tumulong, ngunit dahil nakasakay ka sa Blue Moon Bird ko sa pagkakataong ito, tinanggal na ang panuntunang ito. Pangalawa, walang pagbabawal sa pagpatay sa islang ito.
Kung may gustong umalis, maaari silang tumalon sa dagat at lumangoy pabalik. Ikatlo, kapag may nakakita ng City Lord's token, agad itong maglalabas ng purple na ilaw na pumailan lang sa kalangitan. Bukod dito, ito ay ilalabas minsan sa bawat 10 minuto. Hanggat may humahawak sa City Lord's token sa loob ng 2 oras, siya ang magiging bagong City Lord ng Guangjin City, at doon magtatapos ang paligsahan. Pang-apat, may Strength Realm Sacred Beast, Oceanic Flood Dragon, sa gitna ng isla. Hindi ko alam kung natutulog ito o hindi. Kaya, kung ayaw mong mamatay, mas mabuting huwag kang gumawa ng masyadong kaguluhan sa gitna ng isla. Iyon lang ang masasabi ko. Ngayon, magpapatuloy tayo ayon sa utos. Kung sino man ang gustong mag-forfeit, huwag mag-atubiling sabihin ito. I can send you back. Pagkatapos magsalita ni Yang Kai, inutusan niya ang Blue Moon Bird na lumapit sa isla. Ngunit sa sandaling ito, dagandong, biglang, isang malakas na dagandong ang nagmula sa abot tanaw. Napalingon ang lahat at nakita ang isang flood dragon na umuusbong mula sa kailaliman ng dagat. Tumalikod ito at muling sumisid sa dagat. Kaagad, nagkaroon ng kaguluhan. Makatiyak ka, hindi ito ang flood dragon sa isla, ngunit maaari kong ipaalala sa iyo na maraming profound beast sa dagat na ito, kaya hindi pa huli para sa iyo na sumuko ngayon, paalala muli ni Yang Kai. Ngunit gayunpaman, walang nagsalita. Paano kung ito ay isang malalim na hayop? Ang lahat ng pumunta rito ay nasa Heavenly Core Realm. Bukod dito, napakaliit ng mga tao, hanggat hindi sila nasugatan, hindi nila maaakit ang atensyon ng profound beast sa malalim na dagat. Lumipad pa sulong ang Blue Moon Bird saglit. Tumingin si Yang Kai kay Yezuan at sa dalawa pa at sinabing, Group no. Isa, I wish you all the best. Tumango si Yezuan. Pagkatapos noon, tumalon siya pababa kasama si Song Suijing at ang dalawa pa. 100 metro lang ang layo nito sa himpapawid. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanila. Si Xing Shuhai na nasa karamihan ay nanood habang si Yezuan at ang dalawa pa ay umalis. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang akala niya ay sabay silang mag-aartista, ngunit hindi niya inaasahan na magkakagrupo sila. Kasabay nito, may isang figure na nakatingin kay Yezuan at sa dalawa pa, ngunit ang hitsura sa kanyang mukha ay napakasama. Siya ang Old City Lord ng Sun Hill City, Kui Feng. Little brat, huwag mo na akong makitang muli, kung hindi, balatan kitang buhay at papatayin ang asawa mo sa harap mo. Bang! 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 Sa Death Island, umalangaw ang 3 muffled sound. Si Yezuan at ang dalawa pa ay matagumpay na nakarating sa lupa. Pagkalapag, itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at nalaman na ang Blue Moon Bird ay lumipad na sa malayo. So ito ang Death Island. Ito ay napakakaraniwan, sabi ni Song Suijing na may nakaka-relax na ekspresyon. Munting babae, huwag kang maging pabaya. May isang mahiwagang hayop sa loob ng 100 metro mula sa atin na nakatingin sa atin, nakangiting sabi ni Yezuan. Ganun ba? Pagkatapos ay sisiguraduhin kung hindi na ito babalik, humajijek si Song Suijing. Kinuha niya ang high-rank Earth Artifact, Ice Moon Sword, at naglaslas sa isang tiyak na direksyon. Isang mapusyaw na asul na slash ang pumutol sa hangin. Matapos putulin ng 3 makakapal na puno, pinutol nito ang isang Earth Core Realm Leopard sa kalahati. Hindi masama, kaya matagal na itong natuklasan, tinanggo ni Yezuan ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Sa tabi niya, inilabas din ni Judge Song ang kanyang 2 metrong flaming sun axe at sinabing, Younger brother-in-law, I don't think you're here just for the mayor's medallion, right? Oo, lahat ng pumunta dito para lumaban para sa medalyon ng mayor ay Heavenly Core Warriors. Ang kanilang pinagsamang halaga ay higit pa sa lahat ng teritoryo sa mas mababang 3 lungsod, tumango si Yezuan at sinabi. Sige, handa na ako para sa isang malaking laban. Inalog ni Judge Song ang kanyang palakol. Simula nang sumanib siya sa bloodline ng Axe King, tumaas ng husto ang kanyang kumpiyansa. Gusto niya talagang makahanap ng Heavenly Core Warrior at labanan siya. Walang pag-aalinlangan, nagsimula silang 3 na lumipat patungo sa direksyon kung saan lumipad ang Blue Moon Bird. Bagamat napakalaki ng islang ito, mahigit 100 grupo ng mga tao ang pupunta. Sa makatuwid, kung patuloy silang gumagalaw patungo sa direksyon kung saan lumipad ang Blue Moon Bird, maaaring mahanap nila ang pangalawang grupo.
Gumalaw sila ng napakabilis. Lahat ng mahiwagang hayop na hamarang sa kanilang landas ay pinatay nina Song Suijing at George Song. Para sa mga bangkay, lahat sila ay kinain ni Ye Zuan. Matapos maglakad ng halos 5 minuto, sa wakas ay nahanap na rin nila ang pangalawang grupo. Ye Zuan, gusto mo ba silang patayin? Tanong ni George Song. Nasa iyo na kung gusto mo silang patayin o hindi. Magnanakaw pa rin tayo, sagot ni Ye Zuan. Sa mundong ito, kung hindi ka papatay ng tao, may papatay sa iyo. Patayin na lang natin sila, nasaan na sila? Nagdesisyon si George Song. Itong direksyon, mga 1,000 meters away, may 2 tao. You can take one each. Itinuro ni Ye Zuan ang isang direksyon. Sige ate, tara na. Kinuha ni George Song ang kanyang Flaming Sun Axe at nanguna. Mabilis na sumunod si Song Switch sa likod. Upang matiyak ang kanilang kaligtasan, kailangan silang protektahan ni Ye Zuan mula sa likuran. 1,000 metro ang layo, para sa dalawang magkapatid na Heavenly Core na ito, wala pang 2 segundo bago sila tumawid. Nang mapagtanto ng dalawang lalaking nasa harapan nila ang nangyayari, sila ay tinambangan. Langit na nanginginig na slash. Agad na sumugod si George Song at hinampas ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sumunod ng malapit si Song Suijing sa likod at nilaslas ng kanyang espada. Tambangan. Agad namang nag-react ang dalawa. Ang kalaban ni George Song ay isang early Heavenly Core warrior, at gumagamit siya ng malaking talam. Mabilis niyang itinaas ang kanyang talam. Klang. Kabanata 317. Karanasan. Bagamat si George Song ay nakalusot pa lamang sa Heavenly Core realm, gumagamit siya ng isang high-ranked Earth-rank martial skill, at sa tulong ng bloodline ng Axe King, ang pag-ataking ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Ngunit, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nasa initial Heavenly Core realm, at siya ay isang body refiner. Ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay George Song, at ang parehong mga lalaki ay pantay-pantay. Sa totoo lang, mas mahina siya sa pangangatawan. Pero, hindi rin naman ako pushover. Overlord 36 na slashes. Nagliwanag ang mga mata ni George Song, itinaas niya ang Flaming Sun Axe at nagsimulang maglaslas. Sa kabilang panig, naglunsad ng palihim na pag-atake si Song Suijing at napatay ang isa pang Heavenly Core warrior sa isang iglap. Sa sandaling ito, kinuha na niya ang storage ring ng kanyang kalaban. Kuya, tulungan kita. Mahigpit na hinawakan ni Song Suijing ang kanyang mahabang espada at akmang hahakbang pasulong at tumulong. No need, let me handle this myself. Sagot ni George Song. Mabaho brat, ang yabang mo talaga. You dare challenge me. You're courting death. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kasamang pinatay, labis siyang nagalit. Agad niyang binago ang galit sa lakas at nagsimulang lumaban. Siya at si George Song ay gumagamit ng malalaking armas, at sila ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa sa mga tuntunin ng lakas. Bagamat mas mahina ang pangangatawan ni George Song, at mas mababa ang kanyang cultivation level, mayroon siyang 30% boost mula sa bloodline ng Axe King, at ang Flaming Sun Axe sa kanyang kamay ay isang high-ranked Earth-rank weapon. Sa makatuwid, nagawa niyang bumawi para sa pagkakaiba. Ye Zuan, sino sa tingin mo ang mananalo? Si kuya o ang lalaking iyon? Hindi maiwasang magtanong ni Song Suijing. Ang Brothers Overlord 36 na slashes ay isa sa pinakamahuhusay na Earth-rank martial skills. Sa bloodline ng Axe King, malakas ang pagkakaunawa niya sa martial skill na ito. Sa tingin ko ang taong iyon ay higit na makakatagal hanggang sa 18 slash, komento ni Ye Zuan. Pinagtatawanan mo ba ako? Nang marinig ng middle-aged ang komentong ito ay agad siyang napasigaw ng malakas. Ngunit sa sandaling ito, ang 18 slash ni George Song ay lumapag. Bitik. Pagkatapos ng isang malutong na tunog, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay direktang nahati sa kalahati ng 18 slashes ng Overlord. Ang kanyang high-ranked earthly weapon ay sapilitang pinutol. Parehong natigilan sina Ye Zuan at Song Suijing. Upang magawang i-cut ang isang high-grade earthly tool sa kalahati, gaano kalakas iyon? Si Ye Zuan ay mayroong Myriad Beasts bloodline. Kung gagamitin niya ang 8 Desolate Sword, magagawa niyang maputol ang isang mataas na uri ng sandata sa lupa. Gayunpaman, si George Song ay walang ganoong kalakas na pangangatawan.
Ito ang 36 na slashes ng Overlord, isa itong explosive martial skill. Kasama ng Flaming Sun Axe, ang slash na iyon ngayon ay maaaring pumatay ng Green Source Giant sa Early Heavenly Core Realm. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa anumang kaso, hindi masama ang lakas ni Judge Song. Talagang makapangyarihan si Kuya. Kung haharapin ko siya, natatakot ako na hindi ganoon kadaling manalo, papuri ni Song Suijing. Nako, sayang hindi mahabol ng pangangatawan ko ang iyong katawan. Balita ko, maraming taon ng pino ang pangangatawan ng mga taga Central Province, walang magawang sabi ni Judge Song. Kinuha niya ang Universe Ring ng kabilang partido at inihagis kay Yezuan. Huwag kang mag-alala, mayroon akong great strength pill dito. Ang pagkain ng isa ay maaaring pansamantalang doblehin ang iyong lakas. Nakangiting sabi ni Yezuan. Kumuha siya ng isang bote ng pills at itinapon kay Judge Song. Ang isang Mortal Core Great Strength Pill ay nagkakahalaga ng 5 DevArt Crystals. Ang Earth Core Great Strength Pill ay nagkakahalaga ng 10 beses, na 50 DevArt Crystals. Para sa isang Heavenly Core Great Strength Pill, ito ay nagkakahalaga ng 500 DevArt Crystals. Ang bote ng Great Strength Pills na ito ay nagkakahalaga ng 5,000 DevArt Crystals. Ngunit, si Yezuan ay isang tycoon ngayon. Mayroon siyang 1,000,000 DevArt Crystals para gastusin niya, kaya walang halaga sa kanya ang 5,000 DevArt Crystals. I never expected to find such a good item. But, it's too boring to kill an opponent in an instant. I can't increase my strength, so I can only use it as a life-saving pill. Kinuha ni Judge Song ang Great Strength Pill at itinapon ito sa kanyang Universe Ring. Oo naman, ngumiti si Yezuan. Inilabas niya ang parehong bote at ibinigay kay Song Suijing. Bukod doon, nagpalitan din siya ng ilang Divine Pills na maaaring magbigay daan sa isang Heavenly Core Warrior na ganap na mabawi ang kanyang Core at ibigay ang mga ito sa kanilang dalawa. Sa laban ngayon lang, naubos ni Judge Song ang kalahati ng kanyang Core. Ngayong mayroon na siyang mga recovery pills na ito, sa wakas ay makakamit na niya ang lahat. Pagkatapos noon, nagpatuloy silang tatlo sa kanilang paglalakbay, hinahanap ang ikatlong grupo. Habang nasa daan, tiningnan ni Yezuan ang 2 Universe Ring. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pinaghati-hati ni Judge Song ay ang sect chief ng isang sect sa Central Province, at siya ay medyo mayaman. Matapos masipsip ang Divine Pills, mayroong humigit kumulang 20,000,000 DevArt Crystals, na katumbas ng 2,000 DevArt Crystals. Makalipas ang ilang saglit na pagtakbo, sa wakas ay nakasalubong nila ang ikatlong grupo. Ang grupong ito ay binubuo rin ng 2 tao. Upang madagdagan ang kanyang lakas, iminungkahi ni Judge Song na huwag silang tambangan, ngunit labanan sila ng direkta. Ito ang unang grupo. Sok. Ngayon ko lang napansin ang batang babaeng ito, at naisipan kong hanapin kayo. Hindi ko inaasahan na kakatok kayo sa aking pintuan. Tingnan ko nga, ayo. Virgin pa siya. Hindi masama, isang magandang simula. Isang malaswang nasa katanghaliang lalaki ang nakatitig kay Song Suijing na dahan-daang naglalakad palapit sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Judge Song, "Little sister, I will leave this guy to you." Tumango si Song Suijing. Hindi siya magpapakita ng anumang awa sa isang lalaking nagnanasa sa kanyang kagandahan. Dahil pareho kayong interesado sa isa't isa, gawin natin. Pagkatapos mismong matapos ng matandang lalaki ang kanyang mga salita, hinawakan ni Judge Song ang Flaming Sun Axe sa kanyang kamay at sumugod pasulong. Ang labanan ay tumagal lamang ng 1 segundo. Parehong nakalusot ang 2 lalaki sa Heavenly Core Realm, at hindi nila nakayanan ang isang atake ng magkapatid na duo. Pareho silang napatay agad, bagamat ang lahat ng mga lumahok sa kompetisyon ng Mayor ay hindi bababa sa Heavenly Core Warriors, karamihan sa kanila ay nakalusot lang sa Heavenly Core Realm. Mayroon lamang 20 Early Heavenly Core Warrior, at 3 Late Heavenly Core Warrior. Kung ang mga nakapasok pa lang sa Heavenly Core Realm ay makakaharap nila Judge Song at Song Suijing, sila ay agad napapatayin. Para kay Yezuan, sumusunod siya sa likod ng 2 bodyguard na parang big boss. Ang kayamanan ng isang Early Heavenly Core Warrior ay mula 1,000,000 hanggang 5,000,000.
Maraming maagang heavenly core na mandirigma, at halos lahat sa kanila ay mayroong higit sa 10 milyong mataas na kalidad na mga kristal. Wala pang kalahating oras, nakakuha si Yezuan ng halos 10,000 mataas na kalidad na kristal. Gayunpaman, pagkatapos na patayin ni Judge Song ang pang-apat na early heavenly core na mandirigma, isang purple na sinag ang biglang tumaas sa kalangitan. Iyon ay, ang Mayor's Token ay natagpuan na. Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Nahanap na ang Mayor's Token, ibig sabihin doon lahat ay magtitipon. Magandang pagkakataon ito, kinusot ni Song Suijing ang kanyang mga mata at sinabi, We have to go there. Pero, huwag muna nating ipaglaban ang Mayor's Token sa ngayon, ayaw nating maging target ng lahat. Tumango si Yezuan at sinabi. Pagkatapos noon, lahat sila ay nagsimulang tumakbo patungo sa Purple Beam. Sa oras na iyon, tiyak na susugod ang magulong labanan. Kumukulo ang dugo ni Judge Song. Kapag narito si Yezuan, siguradong magiging maayos si Song Suijing, at sa wakas ay magagawa na niya ang lahat. Halos lahat ay nakakita ng lilang sinag na pumailang lang sa langit. Katulad ni Yezuan, lahat sila ay nagsimulang tumakbo patungo sa iisang direksyon. Kabanata 318, Lai Kung City Mayor, patay na. Sa mga unang yugto ng mayor competition, ang tatlo sa kanila ay nakatuon sa pagsasanay. Ang magkapatid na duo ay patuloy na nag-aaway, at si Yezuan ay patuloy na kumikita ng malaking halaga ng kayamanan. Sa ngayon, naabot na ng mayor competition ang kasukdulan nito. Bawat grupo ay may nabunggo sa ibang mga grupo, at sa tuwing sila ay makakabangga, ito ay magiging isang matinding labanan. Dahil dito, unti-unting nagtitipon ang kanilang kayamanan, at papasok ito sa bulsa ni Yezuan. Makalipas ang 10 minuto, muling lumitaw ang lilang liwanag. Huminto si Yezuan at ang dalawa pang kapatid at tumingin sa paligid. Napagtanto nila na medyo malayo pa sa kanila ang lilang liwanag. Sa sandaling ito, 3 figure ang biglang pumasok sa sensing range ni Yezuan. May 3 lalaki na nagmumula sa likuran natin. Ang isa ay nasa Early Heavenly Core Realm, at ang dalawa pa ay nasa Early Heavenly Core Realm. Agad na sinabi ni Yezuan. Nang marinig ito, agad na tumalikod sina Adjudicator Song at Song Suij. Napag-usapan na nila ito noon pa man. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ang Early Heavenly Core Warrior ay ibibigay kay Adjudicator Song, at ang nasa unang Heavenly Core Realm ay ibibigay kay Song Suijing. Makalipas ang ilang segundo, narinig din nila ang mga yabag. Walang pag-aalinlangan, sinugod nila ang tatlo. Bang! Ang magkabilang panig ay agad na nagsimulang mag-away. Si Yezuan, na malapit na sumusunod sa likod ni Song Suijing, ay napatingin sa Initial Heavenly Core Warrior. Lihim na sinabi sa kanya ni Xing Shuhai na ang Initial Heavenly Core Warrior ay ang City Lord of Raging Sky City sa mas mababang 3 lungsod, si Luming. Ngayon ay ang City Lord Battle ng Guangjin City. Kung ang Luming na ito ay mamatay dito, hindi ba't may isa pang City Lord Battle na gaganapin? O isasama ba ang Lai Kung City sa Mayor Competition sa pagkakataong ito? Panipi, nanghuhula si Yezuan sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, nakilala ng alkalde ng Lai Kung City, Luming, si Yezuan at ang dalawa pang kapatid. Kayo ba yun? Gulat na sigaw ni Luming. Sa sumunod na sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon, dahil napatay na ni Song Suijing ang dalawa sa kanyang mga nasasakupan. Nakilala rin ni Adjudicator Song si Luming, lumingon siya at nagtanong, Yezuan. Patayin. Sumagot si Yezuan nang walang pag-aalinlangan. Sige, si Judge Song ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos at nagsimulang mabaliw na umatake. Paano kung siya ay isang Early Heavenly Core Warrior? Marami na siyang napatay sa kanila. Damn it, we've always minded our own business, so bakit mo ako gustong patayin? Tanong ni Luming, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Are you kidding me? Kung tayong tatlo ay nasa Earth Core Realm, papatayin mo ba kami? Tanong ni Yezuan bilang ganti. Kung ganoon, lahat kayo ay mapupunta sa impyerno. Sigaw ni Luming. Lumakas ang kanyang aura, at talagang sinunog niya ang sarili niyang Dan Essence. Alam ng maraming Heavenly Core Warriors kung paano pag-alab ang kanilang core energy, ito ay isang paraan upang mailigtas ang kanilang buhay.
Gayunpaman, ang core essence na nasunog ay hindi mabawi. Sa halip, kinailangan itong muling linangin. Sa madaling salita, pagkatapos masunog ang Jindan essence ng isang tao, posibleng bumaba ang antas ng cultivation ng isang tao. Gamit ito, ang isa ay maaaring makakuha ng pansamantalang tulong. Kakalabas lang ni Judge Song ng ika-9 na slash, kaya hindi ganoon kalakas ang kapangyarihan nito. Isa si Luming sa pinakamalakas sa lahat ng early Heavenly Core Warrior, kaya naman mahirap siyang patayin. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ginamit ni Judge Song ang kanyang palakol para pilitin si Luming pabalik at mabilis na nilamon ang isang Great Strength Peel. Sa isang iglap, dumb-oble ang kanyang lakas. Labanan natin to our heart's content. Napasigaw si Judge Song. Sa gitna ng larangan ng digmaan, parehong ginagamit ng mga lalaki ang lahat ng kanilang lakas. Si Yezuan na nanunood sa gilid ay kinakabahan din. Isang labanan sa antas na ito, kailangan niyang maging maingat. Kung hindi maganda ang sitwasyon, makikialam siya. Ngunit, hindi siya binaygo ni Judge Song, matagumpay niyang napatay si Luming at nagtamo lamang ng ilang mga light injuries. Lies kay City Lord, Luming, patay na. Matapos mamatay si Luming, gumawa si Yezuan ng isang malaking hakbang pasulong at kinuha ang storage ring. Ito ay talagang mahusay, ito ay katumbas ng higit sa 1,000 Devar crystals. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos mamatay si Luming, ang boses ni Yang Kai ay umalangaw-ngaw mula sa langit. Patay na ang City Lord ng Liesky City, ang Liesky City ang magiging pangunahing lungsod para sa City Lord Battle. Ang boses na ito ay pumasok sa pandinig ng lahat. Liesky City, Guangjin City. Hanggat maaari nilang makuha ang City Lord token, sila ay magiging City Lord ng parehong lungsod. Sa sandaling ito, nabaliw ang lahat. Sure enough, I'm afraid they're going to kill until their eyes turn red. Hindi napigilan ni Yezuan na sabihin. Hong matagal na. Nang bumaba ang kanyang boses, isang malakas na dagandong ang nagmula sa lahat ng direksyon. Mukhang nagsisimula na silang lumaban hanggang kamatayan. Mabagal na sabi ni Song Suijing matapos marinig ang mga tunog na ito. Yezuan, kailan ka makikipagkumpetensya para sa City Lord token? Tanong ni Judge Song. Panahon na, kunin natin ang City Lord token at hayaan silang lumapit sa atin ng isa-isa. Sagot ni Yezuan. Pagkaraan ng ilang sandali, muling lumitaw ang lilang liwanag ng City Lord token. Agad namang sumugod silang tatlo sa direksyong iyon. Sa pagkakataong ito, personal na kumilos si Yezuan at pinatay ang lahat ng taong nakilala niya. Pagdating nila sa isla, mahigit 200 tao na, pero ngayon, wala pang isang oras, ilang dosenang tao na lang ang natitira. Ang kayamanan ng 200 tao ay nakatambak sa mga taong ito. Kahit na hindi nila makuha ang City Lord token, maaari pa rin kumita ng malaki ang ilang tao. Ang City Lord token ay sumisikat minsan sa bawat 10 minuto, at ito ay sumisikat ng 1 minuto sa bawat oras. Si Yezuan at ang dalawa pang lalaki ay sumugod patungo sa lilang liwanag. Naramdaman nila na sa pagkakataong ito, hindi gumagalaw ang lilang liwanag. Dapat may lumalaban dito. Tiyak na, pagdating nila, nakita nila ang ilang mga figure na nag-aaway sa gilid ng isang kuweba sa ilalim ng lupa. Nandito na lahat ng lumang City Lords ng Upper Three Cities. Nakilala siya ni Yezuan sa isang sulyap. Sa ngayon, ang City Lord token ay nasa kamay ni Kui Feng, at ang dalawa pang City Lords ay sabay na umaatake sa kanya. Ngunit, may 3 nakamaskara na mandirigma na tumutulong kay Kui Feng. Sila ang 3 halimaw ng Secluded Mountain na na-recruit ng Sun Hill City. Matinding labanan ng 6 na lalaki. Napakagandang tanawin iyon, at walang nang ahas na lumapit sa kanila. Alam ni Yezuan na tiyak na maraming tao ang nanunood, naghihintay ng pagkakataong mag-strike. Yezuan, ano ang dapat nating gawin? Hindi naiwasang magtanong ni Judge Song. Ang isang late Heavenly Core Warrior ay hindi isang taong kayang hawakan. Hayaan mo silang lumaban ng dahan-dahan, tayo na ang bahala sa iba. Pagkatapos sabihin iyon, nanguna si Yezuan at nagmamadaling lumabas. Handa siyang humanap ng gulo sa iba. Gaya ng inaasahan niya, maraming tao ang nagtatago sa kakahuyan sa paligid ng open space na ito. Bagamat nagtatago sila, malinaw na naramdaman sila ni Yezuan.
Ang mga taong ito ay pinatay lahat ni Yezuan ng madali. Sa kabilang banda, nakikipaglaban pa rin ang 6 na lalaki sa gilid ng kuweba sa ilalim ng lupa. Hawak pa rin ni Quifeng ang City Lord token, at maririnig ang malalakas na tunog sa lahat ng dako, maging sa ilalim ng kuweba. Ngunit sa sandaling ito, hindi maganda, itong underground cave ay kung saan nagtatago ang Asher Sea Serpent, Terna. Biglang naramdaman ni Quifeng na may mali. Mabilis siyang sumigaw at tumakbo patungo sa kakahuyan. Nagkatinginan ang dalawa pang City Lords. Nanginginig din ang kanilang mga puso, ngunit hinabol pa rin nila si Quifeng. Biglang may lumabas na malaking figure mula sa kuweba sa ilalim ng lupa. Ang isa sa 3 halimaw ay hindi nakaiwas sa oras, at nahawakan siya ng isang malaking kuko, at agad na sumabog. Kabanata 319, Utos ng Panginoon ng Lungsod. Isa itong Blue Sea Flood Dragon. Ang isang tao sa kagubatan ay sumigaw sa alarma. Tumigil sila saglit at saka tumakbo palayo. Si Yezuan, na nasa kagubatan, ay nagulat din. Nakalimutan na niya ang pangalan ng islang ito. Death Island. Dati, sinabi niyang kay na, mayroong Strength Realm Blue Sea Flood Dragon sa gitna ng Death Island. Partikular din niyang pinaalalahanan ng mga ito na huwag masyadong magingay sa gitna ng isla. Kung hindi, baka magising nila ang Blue Sea Flood Dragon. Walang duda na ang labanan sa pagitan ng 6 na grupo ni Quifeng ay masyadong matindi at umakit sa Blue Sea Flood Dragon. May Saint Beast talaga. Nagulat din si Judge Song. Buti na lang at hinahabol sila ng Sea Serpent Dragon na nakatalikod sa kanila. A Strength Realm Saint Beast. Kahit magsanib puwersa ang 3 City Lords, hindi nila ito matatalo, di ba? Si Song Suijing ay mukhang nag-aalala dahil ang City Lord's Command ay nasa mga kamay ni Quifeng at ang grupo ni Quifeng ay hinahabol ng Blue Sea Flood Dragon. Gayunpaman, nang makita ni Yezuan ang eksenang ito, biglang namulaklak ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag. Hinawakan niya si Wei Zhenchen at sinabing, munting tiyan, maging isang malaking ibon. Medyo nalito si Wei Zhenchen. Matapos marinig ito, nag-aatubili siyang nagsimulang bumagsak at pinalaki ang kanyang katawan, naging isang malaking rebeltong bato na maaaring tumanggap ng 3 tao at lumipad sa kalangitan. Hindi pinahintulutan ng nakaraang City Lords Battle ang tulong ng Zuan Beasts, ngunit sa pagkakataong ito, sadyang inalis niyang Kai ang paghihigpit na ito, kaya nang ahas si Yezuan na palayain si Wei Zhenchen. Si Wei Zhenchen, nakakapasok lang sa Earth Core Realm, ay hindi sapat na malakas, ngunit kaya pa rin niyang lumipad. Binuhat niya ang 3 grupo ni Yezuan at lumipad ng 500 metro sa himpapawid. Sa daan, nakita ng 3 ang isang malaking Flood Dragon na humahabol sa mga magsasaka. Hindi hinabol ng Flood Dragon na iyon si Quifeng at hinabol ang ibang tao, gulat na sabi ni Song Suijing. Mabuti, dumating na ang aking pagkakataon. Kumislap ang mga mata ni Yezuan at nagutos siya, Little Tian, lumipad ng 500 metro ang taas. Ang Asher Sea Serpent ay humabol sa ibang tao, habang si Quifeng ay tumakbo sa kabilang direksyon, na kung saan ay ang lokasyon ni Yezuan. Sa sandaling iyon, direktang tumalon pababa si Yezuan. Pagkatapos, binilisan niya at bumagsak sa lupa sa loob ng 2 segundo. Kasabay nito, naramdaman niya ang isang hindi inanyayahang bisita sa loob ng saklaw ng kanyang mga pandama. Mabilis siyang humabol at pamwesto sa harapan niya. Si Quifeng, na may hawak na City Lord token, ay nagulat din nang makita niyang may biglang sumulpot. Gayunpaman, nang makita niya ng malinaw ang mukha ng tao, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ikaw ba? Gulat na sigaw ni Quifeng. Tama, ako ito. Matanda, iabot mo ang City Lord's token kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, at iiwan kita ng isang buo na bangkay. Diretso sa puntong pinutol ni Yezuan. What a sharp-tongued brat! Hindi kita hinanap, pero ikaw mismo ang lumapit sa akin. Ngayon, ipaghihiganti ko silang 4. Panipi, galit na sigaw ni Quifeng at sinugod si Yezuan na may hawak na mahabang espada. Sok, dapat mong ibilang ang apo mo, Young Master Yang Ling. Kinuha ni Yezuan ang 8 Desolate Sword at Munition. Nanginginig ang isipan ni Quifeng nang marinig niya ang sinabi ni Yezuan, at ang kanyang katawan ay tumigil sa paggalaw ng ilang sandali. Gayunpaman, ang kapintasang ito ay pinagsamantalahan ni Yezuan. 8 Desolate Wind Formation.
Ang 8 Desolate Sword ay agad na naputol at inatake si Quifeng mula sa 8 magkakaibang direksyon. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Quifeng. Narinig na niya ang tungkol sa kakayahan ni Ye Zuan bago ito, kaya agad niyang iniwas ang kanyang mahabang espada at pinalihis ang lahat ng matutulis na talam. Sa mga tuntunin ng kabuoang lakas, si Quifeng ay talagang mas malakas kaysa kay Qi Linjiang. Gayunpaman, hindi na si Ye Zuan ang parehong binata na kakapasok lang sa Heavenly Core Realm, nakapasok na siya sa Heavenly Core Realm. Ang 8 Desolate Sword ay magiging mas malakas kapag kaharap ang isang malakas na kalaban. Matapos makapasok si Ye Zuan sa Heavenly Core Realm, ang 8 Desolate Wind Formation at 8 Desolate Heavenly Quake Sword ay pareho. Pagkatapos lamang ng 2 round, hindi na nakatagal si Quifeng. Hindi, imposible ito. Malakas na sumigaw si Quifeng. Ngunit, ang 8 matutulis na talam ay hindi nagpakita ng anumang awa. Hinampas nila ang kanyang katawan sa bilis ng kidlat at agad siyang pinaghiwa piraso. Flop! Bumagsak ang ulo ni Quifeng sa sahig, at dilat ang kanyang mga mata. Matapos putulin ang ulo, hindi agad mamamatay ang utak, mamamalayan pa ito sa loob ng ilang panahon. Sa makatuwid, nakita ni Quifeng ang kanyang sariling katawan na pinuputol. Ano ang pinakamasamang paraan upang mamatay? Hindi ang mamatay ng walang kumpletong bangkay. Ito ay upang makita ang kanyang sariling katawan na pinuputol tulad ni Quifeng. Lumapit si Ye Zuan kay Quifeng at kinuha ang lahat ng kanyang storage ring. Pagkatapos nito, ibinuhos niya ang lahat ng mga bagay sa kanyang devouring dimension at sinimulang kainin ang mga ito. Not bad. There are 6,000 devouring crystals. Medyo marami nang napatay ang matandang ito. Tumango si Ye Zuan bilang kasiyahan, pagkatapos ay kinuha niya ang mukhang ordinaryong token. City Lord Token. Hanggat hawak ko ang token na ito sa loob ng 1 oras, ako ang magiging City Lord ng Lai Sky City at Guangjin City. Ngumiti si Ye Zuan. Sa oras na ito, biglang bumaba mula sa langit si Wei Zhenchen. Ito ba ang City Lord Token? Sumugod si Song Suijing at kinuha ang token sa kanyang kamay. Biglang naglabas ang City Lord Token ng lilang liwanag na pumailan lang sa kalangitan. Natapos na pala ang 10 minuto. Ye Zuan, ano ang susunod nating gagawin? Hindi naiwasang magtanong ni Adjudicator Song. Direktang sumagot si Ye Zuan, umalis sa lugar na ito at hintayang ihatid nila ang kanilang sarili sa atin. Sa ngayon, siya ang may-ari ng City Lord Token. Gayunpaman, ayaw niyang tapusin ito ng ganoon kabilas, kaya nag-isip siya ng paraan. Hanggat itinapon niya ang City Lord Token kay Song Suijing o Adjudicator Song pagkalipas ng kalahating oras, ang oras ay magiging sariwa. Gayunpaman, mayroong isang presyo na babayaran. Paano kung naakit ng purple na ilaw ang Asher Sea Serpent? Bukod dito, hindi pa rin nila nakikita si Xing Shuhai at ang iba pa. Kung magpapatuloy ito, maaaring nasa panganib sila. Sa huli, nagpasya si Ye Zuan na tapusin ang laban na ito para sa posisyon ng City Lord. Iningatan niya ang City Lord Token sa kanyang mga bisig, pagkatapos ay inakay si Song Suijing at Adjudicator Song sa gilid ng isla. Sa panahong ito, maraming tao ang dumating upang hanapin sila. Ngunit lahat sila ay pinatay ni Song Suijing at Adjudicator Song. Well, maghintay muna tayo dito. Wei Zhenchen, manood ka mula sa itaas. Kung ang Asher Sea Serpent ay dumating sa aming direksyon, ipaalam sa akin. Pagkatapos malutas ang usaping ito, ikaw ay gagantimpalaan, sabi ni Ye Zuan. Sa kalangitan, nagliwanag ang mga mata ni Wei Zhenchen, at mabilis siyang umakyat sa langit upang mag-imbestiga. Mayroong tuloy-tuloy na dagandong sa di kalayuan, na nagpapahintulot sa kanya na tumpak na mahanap ang lokasyon ng Asher Sea Serpent. Sa oras na ito, kalahating oras na ang nakalipas mula noong kunin ni Ye Zuan ang City Lord Token. Sa kalahating oras na ito, ang kanyang ani ay higit pa kaysa dati. Tinataya niya na hanggat nakalunok siya ng 1 o 200 milyong mga kristal na bato na may pinakamataas na grado, makakalusot siya sa Small Earth Core Realm. Gayunpaman, sa oras na ito, ilang mga heavyweight sa wakas ay dumating upang mahanap siya. Nang makita ni Ye Zuan ang kanilang mga mukha, hindi niya napigil ang matawa. Hindi ko ini-expect na makukuha nyo. Kabanata 320.
Tapos na, nakita na ni Yezuan ang matandang ito dati, siya ang City Lord ng pangalawang ranggo na lungsod, Wild Goose City, Shuhanhai. Tungkol naman sa dalawang lalaking nakamaskara, dalawa sila sa tatlong halimaw ng tagong bundok. Nakakamangha, matapos makita ang dalawa sa tatlong halimaw ng likod na bundok, hindi mapigilan ni Yezuan na purihin sila. Ang tatlong halimaw ng Secluded Mountain ay na-recruit ni Quilin Jiang, ngunit ngayon, sila ay nakatayo sa likod ni Shuhanhai, na nangangahulugang sila ay lumipat ng panig. Binata, kalahating oras ka nang nakatanggap ng City Lord's Token, hindi ba oras na para ibigay mo ito? Pinaikit ni Shuhanhai ang kanyang mga mata at sinabi, kung ibibigay ko, kaya mo bang iligtas ang buhay namin? Muling ngumiti si Yezuan. Malamig na sagot ni Shuhanhai, hindi, iiwan kita ng buong bangkay. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay dumating at kunin ito ng iyong sarili. Kinuha ni Yezuan ang City Lord's Token mula sa kanyang dibdib. Nililigawan mo si kamatayan. Nang makita ni Shuhanhai ang token ng City Lord, agad siyang tumakbo patungo dito. Mahigit 100 lalaki ang pumunta rito para sa City Lord's Token na ito, at maging siya ay muntik nang mamatay sa ilalim ng mga kuko ng Azure Sea Serpent. Kung makukuha niya itong City Lord's Token, kung gayon ang kanyang pamilyang Shu ay makokontrol ang tatlong pangunahing lungsod. Sa puntong iyon, ang kanyang mga benepisyo ay mapaparami. Bukod pa rito, ang pagkontrol sa tatlong pangunahing lungsod sa isang pamilya ay isang bagay na hindi pa nangyari noon sa lalawigan ng Zong. Ngunit, mali ang napili niyang target. Deadly Wind Formation. Isang malakas na hangin ang biglang lumitaw. Habang si Shuhanhai ay nabigla, nagawa niyang harangan ang unang round ng mga pag-atake. Ngunit, nang dumating ang ikalawang round, tulad ni Kui Feng, naputol siya sa hindi mabilang na piraso. Mabilis din ang reaksyon ng dalawang lalaking nakamaskara sa likod niya, agad silang tumalikod at tumakbo palayo. Sinusubukang tumakbo, si Yezuan na nakatayo sa parehong lugar ay pinaikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay nagpakawala siya ng 8 matutulis na talim at pinatay ang dalawang lalaki sa isang iglap. Nang makita ang tatlong lalaki na pinatay ni Yezuan sa isang iglap, si Song Suijing na nakatayo sa likuran niya ay nagulat din, sa iyong kasalukuyang lakas, dapat ay hindi ka magagapi sa lahat ng Divine Core Warrior, tama ba? Inalis ni Yezuan ang mga singsing ng imbakan ng tatlong lalaki at sinabing, pero, malayo pa ako para harapin ang Azure Sea Serpent na iyon. Ngayon lang niya nakita ang Azure Sea Serpent, isa itong Saint Beast at the Strength Realm. Sa lakas niya ngayon, wala siyang kalaban-laban dito. Ano, Sea Serpent, Sea Serpent. Agad na natarante si Song Suijing nang marinig niya ito. Huwag kang mag-alala. Matapos sabihin iyon ni Yezuan, sinimulan niyang suriin ang nilalaman ng Universe Ring. Wala na siyang pakialam at diretsyong nilunok lahat ng nasa loob. Ding, sirang 7, heavenly ng host. Hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti nang marinig niya ang notification ng system. Ano, tila may naramdaman si Song Suijing at maingat itong naramdaman. Ang 7 is, Serpent the Broken Sea Serpent Treasure ay para sa Black God's God. Ito, nagulat si Song Suiju. 5 segundo ang nakalipas, si Yezuan ay nakalusot lamang sa Heavenly Core Realm, ngunit ngayon, 5 segundo mamaya, siya ay nakalusot. Anong klaseng freak ito? Iba ang paraan ko sa paglusot sa iyo. Sige, maghintay tayo dito ng kalahating oras, sabi ni Yezuan. Pagkatapos noon, ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay dito. Tuwing 10 minuto, ang token ng mayor ay magpapaputok ng isang lilang sinag na pumailan lang sa kalangitan, na humahantong sa iba sa lokasyong ito. Nang makita ng mga taong ito ang tatlong binata, sila ay sumugod ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, lahat sila ay pinatay ni Song Suijing o Adjudicator Song. Ngayon lang, nang si Yezuan at ang dalawa pang lalaki ay nanunood mula sa langit, hinahabol ng Azure Sea Serpent ang isang late Heavenly Core Warrior, na siya ring uling alkalde ng Upper 3 Cities. Marahil, napatay siya ng mga kuko ng Azure Sea Serpent. Sa madaling salita, walang mga late Heavenly Core Warrior sa islang ito ngayon. Sa ngayon, 50 minuto na ang lumipas mula noong kinuha ni Yezuan ang token ng mayor, at ang ikalimang purple beam ay nawala. Sa palagay ko ay walang maglalakas loob na pumunta rito. Iniisip nilang lahat na ang token ng mayor ay nasa mga kamay ni Kui Feng.
Umupo si Song Suijing sa gilid ng bangin at sinabi habang nakatingin sa karagatang nasa harapan nila. Sa tingin ko, mabigat ang kalooban ni Yezuan. Matagal na, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang 6 na lalaki mula sa Divine Land City. Natatakot siya na may nangyaring masama sa kanila. Ngunit, alam niya na si Xing Shuhai ay hindi patay. Kung hindi, ito ang magiging labanan ng 3 lungsod. Maya-maya, lumipas na ang 10 minuto. Pagkatapos, ang boses ni Yang Kai ay umalingaw mula sa langit. Tapos na ang Battle of the City Lords Token. Matapos marinig ang boses na ito, napangiti ang mga natitirang tao sa isla. Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at nakita ang Blue Moon Bird na dahan-daang bumababa. Alam niya na ang Blue Moon Bird ay palaging nasa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos ng lahat, kailangang sundin ni Yang Kai ang token ng mayor. Congratulations! Tumayo si Yang Kai sa ulo ng Blue Moon Bird at itinaas ang kanyang kamao kay Yezuan. Salamat, City Lord Yang. Ibinalik ni Yezuan ang kilos. Pagkatapos noon, tumalon silang 3 sa Blue Moon Bird. Sumakay si Yang Kai sa Blue Moon Bird at umikot sa isla, sinundo ang lahat. Ang City Lord of the Divine Land City, si Xing Shuhai, ay hindi patay, at gayon din ang kanyang anak na si Xing Yu. Ang kanilang ani sa pagkakataong ito ay medyo maganda, at si Xing Shuhai ay nakalusot pa sa late Heavenly Core Realm. Ngunit, ang iba pang 3 lalaki ay wala kahit saan. Marahil ay nakatagpo sila ng isang sakuna. Sa Battle of the City Lords Token na ito, maraming tao ang namatay. Noong una, mayroong higit sa 200 lalaki, ngunit ngayon, wala pang 30 natitira. Ngunit, ang mga naiwan ay marami rin ang ani. Kakaiba, ano ang nangyari kay Kui Feng at sa 2 pang lalaki at sa Asher si Flood Dragon? May nagtatakang tanong, siguro napatay sila ng Asher si Flood Dragon. Nawala na rin ang Asher si Flood Dragon na iyon, bumalik kaya ito sa kuweba sa ilalim ng lupa. Napakatakot iyan, masyadong malakas ang Saint Beast, napatay nito ang isa sa 3 halimaw ng bundok mo sa isang kukulang. Sa kabutihang palad, hindi ito ganoon kabilas, kung hindi, napatay kami ng kalahati. Lihim na nagsasaya ang mga nakaligtas. O tama, sino ang nakakuha ng City Lord's Token sa huli? Sa wakas, may nakaalala sa bagay na ito. Sa sandaling ito, lumingon si Yang Kai at nagsabi, Yezuan, mula ngayon, ikaw na ang City Lord ng Guangjin City at Lai Sky City. Nang marinig ito ng lahat, sinundan nila ang kanyang tingin at tumingin kay Yezuan. Ano, siya ang bagong City Lord? Napakabata niya, paano niya nakuha ang City Lord's Token? Sinuwerte ba siya? Siya, ang 2 lalaki. Sa tabi niya ay parehong Heavenly Core Warriors, kahit na ang anak ni City Lord Yang, si Yang Chen, na pinuno ng 4 Young Masters ng Central State, sa tingin ko ay mas malakas pa siya sa kanila. So ano, ibig sabihin marunong silang mag-manage ng ganoon kalaking teritoryo. Nang marinig ang talakayan ng mga taong ito, bahagyang ngumiti si Yezuan at sinabing, Salamat, City Lord Yang. Sige, walang tao dito, balik na tayo. Sinabi ni Yang Kai at naghanda na ipadala si Yezuan at ang iba pa pabalik sa unang pangunahing lungsod. Gayunpaman, sa sandaling ito, City Lord Yang, mangyaring maghintay. Biglang tumawag si Yezuan. Anong problema?